Tayo po'y dadako na po sa last chapter ng ating pag-aaral sa aklat ng Jonas. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Jonas 4, verses 1 to 11. Ngunit iyon ay ipinagdamdam ng labis ni Jonas at siya'y nagalit. Siya'y nanalangin sa Panginoon, nagsabi, "O Panginoon, di ba ito ang aking sinabi nang ako'y nasa aking bayan pa? Kaya nga ako'y nagmadaling tumakas patungo sa Tarsis, sapagkat alam ko na ikaw ay Diyos na mapagpala, mahabagin, hindi ka agad nagagalit, sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan. Kaya ngayon, O Panginoon, ipinakakiusap ko sa iyo na kunin mo ang aking buhay, sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay." Sinabi ng Panginoon, "Mabuti ba ang iyong ginagawa na magalit?" Nang magkagayoy, lumabas si Jonas sa lungsod. Naupo sa dakong silangan ng lungsod, at do'y gumawa siya ng isang balag. Umupo siya sa ilalim ng lilim niyon hanggang sa kanyang makita kung ano ang mangyayari sa lungsod. At naghanda ang Panginoong Diyos ng isang halaman at pinataas sa itaas ni Jonas upang maging lilim sa kanyang ulo, upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayoy, tuwang-tuwa si Jonas dahil sa halaman. Ngunit kinaumagahan ng sumunod na araw, naghanda ang Diyos ng isang uod na siyang sumira sa halaman, kaya't natuyo ito. Nang sumikat ang araw, naghanda ang Diyos ng mainit na hanging silangan at sinikatan ng araw ang ulo ni Jonas. Kaya't siya'y nahilo at hiniling ng buong kaluluwa niya na siya'y mamatay. Sinabi niya, "Mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay." Ngunit sinabi ng Diyos kay Jonas, "Mabuti ba ang ginagawa mo na magalit dahil sa halaman?" At kanyang sinabi, "Mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan." Kaya't sinabi ng Panginoon, "Ikaw ay nanghihinayang sa halaman na hindi mo pinagpaguran o pinatubuman. Ito ay tumubo sa isang gabi at nawala sa isang gabi. Hindi ba ako manghihinayang sa Ninibe, sa malaking lungsod na iyon na may mahigit sa 120,000 katao na hindi nalalaman kung alin sa kanilang mga kamay ang kanan o ang kaliwa, at mayroon ding maraming hayop." Tayo po'y manalangin. Ama namin, Panginoong sumasalangit, kami po'y naririto ngayon upang tumanggap ng iyong mga salita. Ang dalangin po namin, ang aming mga puso ay gawin mong receptive, Panginoon, sa bawat rebuke, sa bawat pagtatama, Panginoon, sa bawat comfort, Panginoon, sa bawat warning na ibibigay mo sa pamamagitan ng iyong salita. Ang dalangin namin, maging kalakasan namin sa hapong ito, ang mga salitang maririnig namin, at ito'y maipamuhay namin, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, aming Ama, sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Kapag pumunta po tayo sa doktor dahil sa pananakit ng dibdib, hindi na lang nila tinitingnan ang mga sintomas. Hindi lang nila sasabihin, "Magpahinga ka lang." Gumagawa po ang mga doktor ng mga test tulad ng ECG, CT scan, MRI. Marahil pamilyar po tayo sa mga aparato na ito para makita kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng ating mga puso. Bakit? Dahil ang mga sintomas na mayroon tayo sa labas ay kadalasang palatandaan ng mas malalim na problema sa ating loob. Ganito rin po ang itinuturo ng Biblia. Ang mga salita at kilos nating labag sa Kanya ay mga sintomas at may pinanggagalingang mas malalim ang ating mga puso. Ito ang winika ni Kristo sa Marcos 7, verse 15. "Walang anumang nasa labas ng tao na pagpasok sa Kanya ay nakapagpaparumi sa Kanya, kundi ang mga bagay na lumalabas sa tao ang nakapagpaparumi sa tao." Kaya kung batay dito po sa ating binasa, kung inaayos lang natin ay ang ating kilos, ang ating salita na panlabas,
Parang ginagamot lang po natin ang sintomas, hindi ang ugat ng problema. Sa Jonah chapter 1, malinaw po nating nakita ang problema, sumaway si Jonah sa utos ng Diyos at tumakbo palayo. Ito po ang nakita natin, nabasa natin. Ngunit ito ay sintomas lamang. Habang nagpapatuloy po ang kwento, lalo na dito sa chapter 4, may mas malalim po na ginagawa ang Diyos sa kanyang lingkod. Inilalagay niya ang puso ni Jonah sa ilalim ng isang scan. Kaya ang tanong para sa atin ngayon, inaayos lang ba natin ang mga sintomas ng kasalanan sa buhay natin o hinahayaan ba natin ang Diyos na siyasatin at baguhin ang ating puso? Ang title po ng ating sermon ngayong hapon, kapag ang awa ay hindi matanggap, ang tunay na kalagayan ng puso ni Jonah. Ang layunin po ng ating sermon ay upang ilantad ang mga nakatagong kalagayan ng puso sa likod ng ating mga pagkakasala at akayin tayo na yakapin ang awa ng Diyos. Ang mensahe po natin ngayong hapon, ang kasalanan natin ay mga sintomas lamang. Ang tunay na problema ay nasa ating mga puso. Kaya hindi sapat na baguhin ang kilos at salita. Kailangan natin ang Diyos na baguhin ang ating puso upang umayon sa kanyang awa. Our sins are only symptoms. The heart is the real problem. That's why it's not enough to fix our behavior and our speech. We need God to search and transform our hearts so they may be aligned with His mercy. Mula po sa mensaheng ito, 2 puntos ang ating pag-aaralan. Una, ang suliranin ng puso ni Jonah. Jonah's heart level issue. Pangalawang puntos po, ang lunas sa puso na mula sa Diyos. God's heart level cure. Sa point 1 po, sa Jonah, ang suliranin ng puso ni Jonah. Sa point 1, sa Jonah 4 verses 1 to 3, makikita po natin ang pagtatalo ni Jonah at ng Panginoon tungkol sa habag. Galit si Jonas dahil pinatawad ng Diyos ang masamang bayan ng Ninibe. Para sa unang punto, pagbubulayan natin ang passage verses 1 to 3 upang makita ang suliranin ng puso ni Jonah na siyang ugat ng kanyang pagkakasala laban sa Diyos. Hindi po ito isang exhaustive na listahan, ngunit makikita natin na ang puso ni Jonah ay salamin ng puso ng bawat isa sa atin. From this, we will learn this timeless principle. Dahil ang epekto ng kasalanan ay lumalala kapag pinababayaan, dapat nating itong patayin mula sa ugat nito, ang puso, na siyang naglalantad ng ating tunay na kalagayan sa harap ng Diyos. Ang kasalanan po ay hindi nananatiling nakatago. Ito'y lumalabas at inilalantad ang pusong hindi nakaayon sa Diyos. Dito po mismo nagsimula ang ating talata. Basahin po natin ang Jonah 4 verse 1. Sabi po rito, iyon ay pinagdamdam ng labis ni Jonas. Ngunit iyon ay pinagdamdam ng labis ni Jonas. Ang ating passage po ay nagsimula sa salitang ngunit. Isa pong malinaw na contrast pag sa figures of speech. When we go back to the preceding verse, makikita po natin na ang contrast na ito ay magiging mas maliwanag. Sa chapter 3 po, nakita natin matagumpay na nangaral si Jonah sa bayan ng Ninibe. Naniwala ang buong bayan sa salita ng Diyos, kaya't nagsisi sila sa kanilang kasamaan mula sa hari hanggang sa mga hayop. Sa Jonah 3:10 po, maaari niyong pong buksan ang inyong mga Biblia. Sabi po doon sa ESV, sa English Standard Version, when God saw what they did, how they turned from their evil way, God relented of the disaster that He had said He would do them, and He did not do it. Mula po sa verse na ito, we can see that God relented of the disaster that He had said. And when we connect it to Jonah 4:1, ang sabi po doon, it displeased Jonah exceedingly.
Malinaw po ang kontrast. Ang ikinulugod ng Diyos ay ikinagalit ni Jonah. Ito po ang unang kalagayan ng puso ni Jonah. Ang galit ni Jonah ay naglalantad ng pusong lumalaban sa Diyos. Jonah's anger reveals a resistant heart. Sa wikang Hebreo po, ang literal na translation ng "but it displeased Jonah exceedingly" ay "it was evil to Jonah, a great evil." May paglaban po sa puso ni Jonah dahil ang mabuti sa harapan ng Diyos ay masama para kay Jonah. Ito ang babala po sa Isaiah 5:20. Buksan po uli natin ang ating mga Biblia. Ang sabi po doon, "Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter." Ganito po ang nararamdamang galit ni Jonas. Kung siya ay makapagdadabog at makasusuntok sa langit, gagawin niya. Sisigaw siya sa Diyos ng ganito, "Alam kong gagawin mo ito. Hindi ito tama. Ito ang kasamaan sa sukdulan sa puso ng tao, na ang nilalang ay akusahan ang may lalang na nagkakamali. Sa halip na magsabi na ang Diyos ay laging tama, kung ako'y galit ngayon, may mali sa aking puso." Ang punto po, mag-ingat tayo na baligtarin ang tama at mali ayon sa ating sariling pamantayan. Patuloy po nating basahin ang Jonas 4, chapter 2, verse 2. Siya'y nanalangin sa Panginoon at nagsabi, "O Panginoon, di ba ito ang aking sinabi nang ako'y nasa aking bayan pa? Kaya nga ako'y nagmamadaling tumakas patungo sa Tarsis, sapagkat alam ko na ikaw ay Diyos ng pagpala. Mahabagin, hindi ka agad nagagalit, sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan." Isang susi sa pag-unawa sa talatang ito ay ang wikang Hebreo ng mga katagang, "Kaya ako'y nagmamadaling tumakas patungong Tarsis." Ang pandiwang ginamit po dito, yung verb ay tumakas, o sa original Hebrew ay kadam, na may kahulugang inaasahan ko na. O ang sabi ni Jonas, nauna ko nang alam na yan ang mangyayari. Kaya nasabi niya sa Diyos, nasabi ni Jonas na tila isang panunumbat, "Alam ko na ikaw ay Diyos na mapagpala, mahabagin, hindi ka agad nagagalit, sagana sa tapat na pag-ibig at nalulungkot sa kasamaan, kaya nagawa mong magbigay ng awa." Dito, inaamin ni Jonah na alam na niya kung anong gagawin ng Diyos. Alam ni Jonah na siya ay magbibigay ng awa. Ito ang ikalawang kalagayan ng puso ni Jonah. Ang kanyang pagpapahayag ay naglalantad ng pusong nahahati. Jonah's confession reveal a conflicted heart. Ating alalahanin po, sabi sa verse, na si Jonah ay nananalangin sa Panginoon. Ngunit sa pananalangin po ng propeta, naghahayag si Jonas ng kanyang pagkadismaya sa katangian ng Diyos. Para sa kanya, ang awa ng Diyos ay tila kahinaan at tinututulan niya itong ibigay sa mga hindi kaibig-ibig tulad ng bayan ng Ninive. Ang punto po, maaaring tama ang ating teolohiya, ngunit tinututulan natin ang mga kaparaanan ng Diyos. Tandaan po natin na ang Diyos ay hindi gagawa ng labag sa kanyang katangian. Ina-affirm natin ang kanyang katangian, ngunit kapag ang kanyang awa ay kumikilos sa paraang hindi natin gusto, tayo'y nagagalit. Para bang sinasabi natin, sang-ayon tayo sa kung sino ang Diyos, ngunit hindi sa kung paano siya kikilos. Ganito si Jonah. Alam niya ang karakter ng Diyos, ngunit tutol siya sa kaparaanan ng Diyos. Ipinapakita po rito na maaring tama ang ating teolohiya, tama ang pagkakilala natin sa Diyos,
ngunit mali ang ating mga puso. Sa pagpapatuloy po sa verse 3, sa Jonah chapter 4 verse 3, kaya ngayon, O Panginoon, pinapakiusap ko sa iyo na kunin mo ang aking buhay, sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Sa pagpapatuloy po ng panalangin ni Jonah, siya ay tila sawana sa biyaya ng Diyos. Sa kanyang habag, pagtitiis, pag-ibig at pagpapatawad sa masama. Ayaw na niyang makibahagi sa laro ng Diyos. Kaya sinabi niya, ngayon, O Panginoon, kunin mo na ang aking buhay, sapagkat mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay. Lubhang nababagabag si Jonah. Siya kasi naging kasangkapan ng pagpapatawad ng Diyos sa kaaway ng kanyang bayan. Sa halip na makita ang nararapat na paghatol sa kanilang kasamaan, nasaksihan ni Jonah ang pagsisisi ng bayan ng Ninive. Ang tanong sa isipan ni Jonah, maiintindihan kaya siya ng bayang Israel sa kanyang ginawa? Kaya para kay Jonah, mas mabuti pang mamatay kaysa mabuhay kung ang kanyang kaaway ay mabubuhay sa awa ng Diyos. Ito ang huling kalagayan ng puso ni Jonah batay sa ating passage. Ang kahilingan ni Jonah ay nagpapakita ng pusong hindi nakaayon sa kalooban ng Diyos. Jonah's request reveals a misaligned heart. Ang punto po, minsan ang problema ng tao ay hindi kung may Diyos, kundi ang kalayaan ng Diyos na maging Diyos. Tulad ni Jonah, gusto natin ng Diyos na maawain sa atin, pero napakahigpit sa iba. Pero kung ang Diyos ay hindi malaya sa pagbibigay ng awa, matagal na rin tayong napahamak. Ang buhay natin ngayon ay patunay ng kanyang awa at pagtitiis, hindi ng ating pagiging karapat-dapat. Ang parehong awa na pumipigil sa atin sa paggawa ng kasalanan ngayon ay siya ring awa na nagtiis sa mga kasalanang nagawa natin bago natin nakilala ang Panginoon. Kaya bago tayo humiling ng hustisya laban sa kapwa, alalahanin nating tayo rin ay nabubuhay lamang dahil sa awa ng Diyos. Kapag hindi natin maintindihan ang kaparaanan ng Diyos, huwag tayong manatili sa ating sariling paghahatol. Bumalik tayo sa krus kung saan ang hustisya ay binayaran at ang awa ay ibinigay. Bumalik tayo sa empty tomb kung saan pinatunayan ang kanyang kapangyarihan at katapatan. Sa huli, matututunan nating ang Diyos ay Diyos at tayo ay tao lamang. Kaya't huwag nating hubugin ang Diyos ayon sa ating nais. Hayaan nating hubugin niya tayo ayon sa kanyang kalooban. Sa ating passage, nakita natin ang paglala ng kasalanan. Mula sa verse 1, galit sa puso ni Jonah. Sa verse 2 po, sa pag-ayaw sa katangian at kilos ng Diyos, hanggang sa verse 3, sa kawalan ng pag-asang mabuhay. From anger to arguing with God, from arguing with God to despair. Ito po ang progreso ng kasalanan sa puso ni Jonah. Ito ay dahil napabayaan ni Jonah ang kasalanan sa kanyang puso. Kaya dapat nating patayin, mga mananampalataya, ang mga kasalanan mula sa ugat nito, ang puso. Ang puso po ng tao ay lumilikha ng sariling pamantayan ng tama at mali. Ang puso po ng tao ay nanais na payunin ang Diyos sa ating mga sarili. Ang puso po natin ay naglilikha ng boundary ng kalayaan ng Diyos. Kaya po, dapat nating patayin ang kasalanang pagpantay ng sarili sa Diyos o making oneself equal to God. Dahil po sa ating mga remaining sins
Ang puso ng mananampalataya ay naglalagay pa rin ng kanyang sariling kagustuhan, sariling paraan, sariling kalooban na mas mataas pa kaysa sa awa, sa karakter at kalayaan ng Diyos. Ang tukso pong ito ay nagmula pa po sa hardin ng Eden. Ang sabi po ng Genesis chapter 3 verse 5, "For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." Ito po ang kasalanang pagpantay ng sarili sa Diyos. Minsan po ang Diyos ay hindi na nagiging Diyos at tayo po ay nagiging tagapayo ng Diyos. Hinangad din po ni Adan na maging tulad ng Diyos. Dito nga po sa Genesis 3:5. Ngunit si Kristo ay hindi kumapit sa gayong pag-aangkin, bagkus siya ay nagpakumbaba. Ito po ang sabi ng Philippians 2, chapter 5, verse 5 to 9. "Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in the human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name." Ito po ang lunas ng Ebanghelyo. Si Kristo po na Diyos ay nagpakababa para sa bawat isa sa atin. Sa atin pong pakikipag-isa kay Kristo, maibabalik natin ang pagiging kawangis ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya, hindi po sa sariling pagkuha. True grace, not grasping. Kaya po ang challenge ngayon, suriin mo ang iyong puso. Tigilan mo ang pagdadahilan, hilingin sa Diyos na ihayag kung ano talaga ang nasa puso mo. Magpasakop sa awa ng Diyos. Huwag mong labanan ng awa. Tanggapin na may karapatan ng Diyos na magpakita ng awa kahit sa mga nahihirapan kang patawarin mo. Pagsisihan ang kapalaluan at self-entitlement. Talikuran ang kaisipang mas karapat dapat ka sa biyaya kaysa sa iba. Magpakumbaba sa harap ng Diyos. Iayon ang puso sa kalooban ng Diyos. Huwag kang sumang-ayon kung sino ang Diyos. Sumang-ayon ka rin sa paraan ng kanyang pagkilos. At sa huli, bumalik ka sa Ebanghelyo. Kapag nahihirapan ka, balikan mo ang krus kung saan tinanggap mo ang awa na hindi sa iyo nararapat. Sa atin pong unang punto, inilantad ni Jonah ang tunay na laman ng kanyang puso. Ngayon, makikita natin ang tugon ng Diyos. Ang Diyos po ay hindi nang iwan, kundi hinirap niya si Jonas ng may biyaya. Para sa ating point 2, ang lunas sa puso mula sa Diyos. God heart level cure. Sa Jonah 4, verses 4 to 11, makikita po natin na nalungkot si Jonah sa pagkawala ng isang halamang nagbigay sa kanya ng pansamantalang ginawa. Ngunit nanatili pa rin si Jonah walang malasakit sa isang lungsod ng mga taong naliligaw. Ipinapakita nito na kanyang puso ay mas nakakapit sa sariling kaginawaan kaysa sa awa ng Diyos. Ngunit hindi po siya iniwan ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga tanong at mga pangyayaring kanyang itinakda, inilantad ng Diyos ang laman ng puso ni Jonah, hinamon ng kanyang mga pinahahalagahan at itinuwid siya kung ano ang tunay na mahalaga. Ito po ang prinsipyo natin para sa ikalawang punto. Matyagang binabago ng Diyos ang puso ng tao sa pamamagitan ng pagharap dito. Pag-aayos ng mga minamahal nito sa pamamagitan ng kanyang probidensya at pag-anaya na ibahagi ang kanyang habag. Sa Ingles, God patiently transformed the human heart by confronting it, reordering its love through providence, and inviting it to share His compassion.
Maraming kaparaanan po ang ating Panginoon para baguhin ang puso ng tao. Ang makikita natin sa ating passage ay ilan lamang sa mga kaparaanang ito. Buksan po natin muli ang ating Biblia sa Jonah 4:4. Sinabi ng Panginoon, "Mabuti ba ang iyong ginagawa na magalit?" Matapos po ang panalangin ni Jonah, bagamat ang kanyang panalangin ay puno ng galit sa Panginoon, ang Diyos ay nagtanong sa kanya, "Mabuti ba ang iyong ginagawa na magalit?" Ito po ang unang kaparaanan ng Diyos sa pagbabago ng puso ng tao. God confronts the heart with gentleness. Ang tanong ng Diyos kay Jonah ang pinakamahalagang punto sa ating passage. Nais malaman ng Panginoon kung may mabuting bunga ang galit ni Jonah. Ito ay tanong na moral, hindi legal. Ngunit hindi sumagot si Jonah. Lumayo siya sa usapan. Nais siyang kausapin ng Diyos, ngunit hindi pa siya handa. Ganito rin po ang tanong na ibinigay ng Diyos kay Cain sa Genesis 4 verse 6. Sinabi ng Panginoon kay Cain, "Bakit ka nagalit at bakit nagngingit-ngit ang iyong muka?" Si Cain ay hindi rin po sumagot. Lumayo siya sa usapan at pinatay si Abel. Gaya ni Cain, si Jonah ay nasa sandali ng moral na pagpapasya sa harap ng Diyos. Ang punto, gumagamit ang Diyos ng mga tanong sa kanyang salita upang ilantad ang puso ng tao, hindi upang durugin ito. Sa halip na agad tayong hatulan o pahirapan, madalas ay nagtatanong ang Diyos upang ilabas ang nakatago sa ating kalooban. Ang kanyang mga tanong ay hindi dahil kulang siya sa kaalaman. Ang totoo, alam niya ang lahat ng bagay, kaya ang kanyang tanong ay para baguhin tayo. Inilalantad ng kanyang pagtatanong ang ating mga motibo, hinahamon ang ating mga saloobin, at inaanyayahan tayong suriin ang ating sarili ng tapat sa harap niya. Sa ganito pong paraan, ang mga tanong ng Diyos ay biyaya para sa atin. Ibinubunyag ng mga tanong ng Diyos ang kasalanan, hindi upang tayo'y wasakin, kundi upang akayin tayo sa pagsisisi at pagbalik sa kanyang kalooban. Nang ang ating pong mga magulang na si Adan at Eva ay nagkasala, ang Diyos nagtanong din ang Panginoon. Ngunit ang tanong pong iyon ay may kasama rin pong biyaya. Dinamitan ng Diyos ang ating mga magulang na si Adan at Eva, at dito po nabuo yung proto-evangelion. Ang mga tanong po ng Diyos ay biyaya sa atin sapagkat ito po ay nagbubunyag ng kasalanan, hindi upang tayo'y wasakin, kundi upang akayin tayo sa pagsisisi. Sa pagpapatuloy po ng ating pagbasa sa Jonah 4:5-8, sa verse 5 po, nang magkagayoy lumabas si Jonah sa lungsod, naupo sa dakong silangan ng lungsod, at do'y gumawa siya ng isang balag. Umupo siya sa ilalim ng lilim niyon hanggang sa kanyang makita kung ano ang mangyayari sa lungsod. Verse 6, naghanda ang Panginoong Diyos ng isang halaman at pinataas sa itaas ni Jonas upang maging lilim sa kanyang ulo, upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayoy tuwang-tuwa si Jonas dahil sa halaman. Ngunit kinaumagahan ng sumunod na araw, naghanda ang Diyos ng isang uod na siyang sumira sa halaman, kaya't natuyo ito. Nang sumikat ang araw, naghanda ang Diyos ng mainit na hanging silangan, at sinikatan ng araw ang ulo ni Jonas, kaya't siya'y nahilo, at hiniling ng buong kaluluwa niya na siya'y mamatay. Sinabi niya, mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. Makikita po natin dito
ang pinakamababang kalagayan ng puso ni Jonah. Humihiling na po siya ng kamatayan. Sa verse 5, gumawa si Jonas ng kubol na nagpapaalala sa mga kubol ng Israel sa ilang. Ito po'y ginugunita taon-taon sa pista ng mga tabernakulo bilang alaala po ng paglalaan ng Diyos sa bayang Israel. Mas lubha po natin itong maunawaan sa pagbabasa po natin sa aklat ni Zacarias 14 verse 16. Zacarias 14 verses 16. Ang sabi po rito, bawat isa na nakaligtas mula sa lahat ng bansa na lumaban sa Jerusalem ay aahon taon-taon upang sumamba sa hari sa Panginoon ng mga hukbo, upang ipangili ng mga kapistahan ng mga kubol. Sa aklat po ni Zacarias, ang pistang ito ay naglalarawan ng pagtitipon ng lahat ng bansa upang sumamba sa kanya. Kaya po ang tagpong si Jonas ay nasa kubol ay hindi lang po tumuturo sa nakaraang tipan ng Diyos, kundi sa layunin ng Diyos na pagpalain ng kanyang presensya ang lahat ng bansa. Habang naghihintay po si Jonah sa pagkawasak ng Ninibe, ipinapakita ng Diyos na kanyang awa ay lampas sa bayan ng Israel. Ipinapakita po ng Diyos na ang binhi po ni Abraham ay magiging pagpapala sa lahat ng bansa. Ipinapakita po ng Diyos na kasama po sa plano ng pagliligtas ng Panginoon ng mga hentil. Ipinapakita po ng Diyos na ang kanyang awa ay hindi lamang sa bayan ng Israel, kundi sa bayan ng Ninibe. Hinihintay ni Jonah ang pagkawasak, ngunit ang Diyos ay patuloy na nagpapakita ng awa. Sa verse 6, ang Diyos ay nakapag-usap kay Jonah sa pamamagitan po ng School of Creation. Gamit ang kanyang likha, ipinakita ng Diyos ang kanyang habag. Ito ang pangalawang kaparaanan ng Diyos sa pagbabago sa puso ng tao. God reorders love that are misplaced. Inaayos po ng Diyos ang mga pag-ibig natin. Dito po nakita natin, gumawa si Jonas ng kubol, ngunit hindi ito sapat upang siya'y maliliman sa init ng araw. Kaya nagtalaga ang Diyos ng isang halaman upang maging lilim ni Jonah. Ngunit kinabukasan, nagtalaga rin po ang Panginoon ng isang uod upang sirain ang lilim. At isang mainit na hanging silangan upang sikatan ang ulo ni Jonas. Dito hiniling ni Jonas na siya'y mamatay. Sa loob po ng tatlong verses na to, from 6 to 8, nakita po natin si Jonas ay galit, naging masaya at muling nagalit. Sa puntong iyon, handa na siyang makinig mula sa Diyos. Dahil nang nawala at inalis ng Diyos ang comfort ni Jonah, nang kinain ng uod ang halaman sa kanyang lilim, nakita ni Jonah ang kanyang misplaced love. Makikita po natin ang tamang order o ayos ng pag-ibig sa Matthew 22, chapter 22, verses 37 to 40. Sabi po rito, and he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and the first commandment. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Ang tamang ayos po ng pag-ibig, una ang Panginoon, ikalawa ang kapwa. Anumang bagay o sinumang tao ang iibigin natin nang wala sa order na ito o higit sa pag-ibig na dapat nakalaan lamang sa Panginoon ay misplaced loves. Ang punto po, sa katunayan, ang tao ay nagkakasala hindi lamang po dahil sa paggawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos, pati na rin po sa ating mga misplaced loves. Kung may mga bagay po tayong tinatangi, kung may mga tao po tayong tinatangi na higit nating iniibig kesa sa ating Diyos, tayo po'y nagkakasala ng misplaced love.
Ngunit hindi po tayo iniiwan ng Diyos. God governs circumstances to reshape what we love. Nahahayag po ang puso natin sa simpleng bagay. Masaya tayo kapag komportable, iritable kapag naabala, galit kapag nawala ang gusto natin. Ibig sabihin po nito, madalas na nakaangkla ang puso natin sa ginhawa, sa kontrol o sa personal na benepisyo, hindi po sa mga bagay na mahalaga sa Diyos. Kaya minsan, pinahihintulutan ng Diyos ang mga sitwasyon na magbago. Sa ating buhay, may nawawala, may nasisira, may discomfort. Ito po ay hindi para pahirapan tayo, kundi para ilantad kung ano talaga ang mahal natin. Kapag sobra ang reaksyon natin sa pagkawala ng comfort, nagiging sobrang galit o sobrang lungkot tayo, pinapakita nito na may maling nakaayos na pag-ibig sa puso natin. Subalit may comfort ang lahat ng mga mananampalataya sa panahong ito. Sa Roma 8:28, ang sabi po ng Panginoon, ang kanyang pangako, nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Suriin po natin ang ating mga puso ngayong hapong ito. May mga pag-ibig ba tayong inilalaan para sa isang espesyal na bagay o tao na humihigit sa dapat na pag-ibig na ibinibigay natin sa Panginoon? Muli po natin buksan ang ating teksto sa verses 9 to 11. Ngunit sinabi ng Diyos kay Jonas, mabuti ba ang ginagawa mo na magalit dahil sa halaman? At kanyang sinabi, mabuti ang ginagawa ko na magalit hanggang sa kamatayan. Kaya't sinabi ng Panginoon, ikaw ay nanghinayang sa halaman na hindi mo pinagpaguran o pinatubo man. Ito ay tumubo sa isang gabi at nawala sa isang gabi. Hindi ba ako manghihinayang sa Ninibe, sa malaking lungsod na iyon, na may mahigit sa 120,000 katao na hindi nalalaman kung alin sa kanilang mga kamay ang kanan o ang kaliwa, at mayroon ding maraming hayop. Hindi natuto si Jonas sa School of Creation. Kaya sa ating binasa, direkta na siyang tinuruan ng Diyos. Sa pagkakataong ito, hindi siya hinayaang umalis ng Diyos. Sumagot na rin si Jonah kay Yahweh. Ito ang huling kaparaanan ng Diyos sa pagbabago ng puso ng tao. God reveals His heart with compassion. Sa verse 9, ang paulit-ulit na tanong, may katwiran ka bang magalit, ay mahalagang punto ng pagharap ng Diyos kay Jonah. Ngayon, hindi na tungkol sa lungsod, kundi sa halaman. Mas tumitindi po ang diin. Inilapit ng Diyos ang usapan sa isang bagay na personal na naaapektuhan si Jonas. Sa pagkataong ito, sumagot si Jonas at ipinakita niya na buo pa rin ang kanyang galit. Ibig sabihin, kahit nakita na niya ang kanyang kamalian, hindi pa rin nagbago ang kanyang puso. Ngunit ang tanong ng Diyos ay hindi para hatulan siya. Ito ay isang salamin na nagpakita kung makatwiran ba talaga ang kanyang nararamdaman. Sa pamamagitan po ng paulit-ulit na tanong ng Diyos, mas lumilinaw ang layunin ng Diyos. Hindi lang tugunan ang galit ni Jonas, kundi ilantad kung gaano hindi tugma ang puso ni Jonah sa puso ng Diyos. Sa verses 10 to 11, dumating ang huling punto ng dialogo. Ikinukumpara na ng Diyos ang puso ni Jonas sa kanyang sariling puso. Narito, pinapakita ng Diyos na ang puso niya ay para sa bayan ng Ninibe, ngunit ang puso ni Jonas ay para sa isang halaman lamang.
Naawa si Jonas sa halaman, isang bagay na hindi niya itinanim, hindi niya pinaghirapan, at isang araw lang nawala. Totoo ang kanyang lungkot, pero makitid ang saklaw nito. Samantalang ang Diyos ay naawa sa Ninibe, isang lungsod na puno ng tao at buhay. Dito malinaw ang contrast. Malalim ang emosyon ni Jonas pero mababaw ang sakop. Malawak ang awa ng Diyos at nakatuon sa mga taong makasalanan. Hindi lang tinatama ng Diyos ang iniisip ni Jonas. Pinalalawak ng Diyos ang puso ni Jonas. Parang sinasabi ng Panginoon, kung naaawa ka sa isang halaman, gaano pa kaya ako sa mga taong nilikha ko? Sa huli, hindi lang ito kung tama o mali si Jonah, kundi kung ang puso ba ni Jonah ay matututong tumibok ayon sa puso ng Diyos. Ang punto po, God invites alignment with His compassion. Hindi lang po ito usapin ng behavior. Ipinapakita nito na sa ating likas na kalagayan, baluktot ang ating mga pag-ibig, nakatuon sa sarili kaysa sa Diyos at sa kapwa. Kaya sa araw-araw, mas mabilis tayong maapektuhan sa pagkawala ng ginhawa kaysa sa kalagayan ng ibang tao. Hindi lang ito simpleng ugali, ito ay salamin ng puso na kailangang baguhin ng Diyos. Kaya ang paanyaya ng Diyos ay hindi lang utos, kundi gracious confrontation, gentle confrontation. Ipinapakita niya kung nasaan ang puso natin habang inaanyayahan na tayong umayon sa kanyang habag. At dahil hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili, tayo ay tinatawag na sumuko sa Kanya. Dahil siya'y soberanong Diyos at iaalay niya ang ating mga pag-ibig sa Kanya. Sa praktikal na paraan, nagsisimula ito sa maliliit na sandali. Kapag naiinis ka, huminto at tanungin, bakit ako galit? Ano ang pinaprotektahan ko? Sarili ko o ang pinahalaga ng Diyos? Kapag may taong mahirap mahalin, imbes na umiwas o manghusga, ipanalangin natin sila at tingin sa Diyos na baguhin ang iyong pananaw at bigyan ka ng awa sa Kanya. At kapag nawawala po ang ating mga comfort, gamitin natin iyon bilang pagkakataon upang ipalala sa sarili natin na hindi ginhawa ang sentro ng ating buhay. Ang sentro po ng ating buhay ay ang Diyos at ang Kanyang layuning pagliligtas para sa buong katauhan. Sa huli po, ang tanong ay hindi lang may karapatan ba akong magalit. Ang tanong po ay, ang puso ko ba ay nagpapahubog sa Diyos upang umibig sa mga bagay na Kanyang iniibig? Nakita natin ang matyagang pagharap ng Diyos sa puso ng tao, kung paano inayos ng Diyos ang mga minamahal nito sa pamamagitan ng Kanyang probidensya at ang paanyayang ibahagi ang Kanyang habag. Lahat ng ito po ay dahil sa layunin niyang baguhin ang puso ng Kanyang mga lingkod. Si John Gibson Paton ay isa pong misyonaryong naglingkod sa mga tribong kilala sa karahasan at kanibalismo. Ang kanibalism po ay yung pagkain ng tao sa kapwa-tao. Sa pananaw ng tao, may sapat siyang dahilan upang umalis, upang piliin ang kaligtasan at kaginawaan. Araw-araw ay may banta sa kanyang buhay. Naranasan niya pong mamatayan ng asawa at anak sa gitna ng misyon. Sa ganitong paghirap, likas sanang umatras at iligtas ang sarili. Ngunit hindi natapos doon ang kwento ni John Paton. Unti-unting binago ng Diyos ang kanyang puso. Hindi siya tumakas, kundi nagmahal. Natutunan niyang makita ang mga tao hindi bilang panganib, kundi bilang mga kaluluwang nangangailangan ng biyaya
kaya't pinili niyang manatili at maglingkod. Tulad ng sinabi niya, "If I can but live and die serving and honoring the Lord Jesus, it will make no difference whether I am eaten by cannibals or by worms." Ipinapakita nito ang pusong nakataon hindi sa sarili, kundi sa layunin ng Diyos na iligtas ang kanyang Totoo po ang pakikibaka sa kalooban ni John G. Paton. May takot din po at pag-atubili sa kanya, ngunit nanaig ang pagbabagong gawa ng Diyos. Natutunan niyang mahalin ang mga taong mahirap mahalin at makita sila ayon sa mata ng Diyos. Mga taong dapat kaawaan at abutin ng pag-ibig ng Diyos. Ang sin to mortify sa Jonas 4:4-11, ito pong passage na ito ay naglalantad ng isang malalim na kasalanan, ang self-centeredness. Ito ay dapat nating i-mortify o patayin. Kapag ang galit natin ay nakaugat sa nawawalang ginhawa, nasisirang plano o hindi nasusunod ng gusto, ipinapakita nito na ang ating sarili ang sentro ng ating puso. Hindi ito simpleng behavior issue, personality issue. Ito ay kasalanan na kailangang harapin at talikuran. Ito ang sabi sa Filipos 2:3-4. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Ang ugat ng self-centeredness ay ang paglalagay ng sarili sa gitna. Pero sa Ebanghelyo, may isa nang nasa gitna nito, si Kristo. Hindi po tayo ang sentro ng Ebanghelyo, si Kristo. At si Kristo lamang ang simula ng pagbabago. Pinapakita ng Filipos 2:5-8 ang larawan ni Kristo. Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Philippians 2:5-8. Ang sabi po ron, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao, at palibas ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Si Kristo na Diyos ay may karapatang unahin ang sarili dahil siya ay Diyos. Ngunit mas pinili ang ating kapakanan hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya ang hamon po sa atin sa hapon pong ito, alalahanin natin ang Ebanghelyo. May nagpakumbaba na para sa iyo. Kaya't isuko mo ang iyong sarili. Hindi mo kailangang ipaglaban lagi ang karapatan mo dahil may vindication sa ating Panginoon. Sa huli, tularan natin si Kristo. Piliing unahin ang iba, hindi dahil kaya mo, kundi dahil si Kristo ang unang gumawa nito para sa iyo. Sa pagkakataong ito po, tayo po ay magpapartake ng Lord's Supper. Bago tayo makibahagi dito, sandali tayong magbulay. Sa halip na ituon po natin ang pansin sa ating sarili,
inaanyayahan tayong pagmasdan ang puso ng Diyos. Sa huling verse po ng Jonah 4:11, may rhetorical question na tinanong ang Panginoon. Hindi ba ako manghihinayang sa Ninibe na may mahigit 120,000 katao na hindi nalalaman kung alin ang kanan o kaliwa? Ipinapakita po nito ang kanyang habag para sa mga ligaw, nalilito at nangangailangan ng awa. Sa hapag po ng ating Ama sa ating Lord's Supper, inaalala natin ang ginawa ni Kristo, ang kanyang katawan na ibinigay at dugo na ibinuhos para sa atin, hindi dahil tayo ay karapat-dapat, kundi dahil tayo ay kanya ring kinahabagan. At higit pa rito, ang hapag na ito ay tanda at tatak ng bagong tipan, isang nakikitang pangako ng Diyos na pinagtibay sa pamamagitan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sa tinapay at saro na ating kukunin, pinapaalalahanan at pinatitibay niya ang kanyang pangako at biyaya sa atin. Tulad din ng bayang Ninive, tayo rin ay minsang naligaw, ngunit inabot ng biyaya. Kaya habang tayo'y nakikibahagi sa tinapay at saro, alalahanin natin ang kanyang habag. Pasalamatan natin ang kanyang sakripisyo. Hilingin natin na baguhin ang ating puso upang makita ang iba ayon sa kanyang pag-ibig. Ang Lord's Supper ay hindi lamang paalala ng ating kaligtasan, kundi tanda at tatak ng bagong tipan kung saan sa pamamagitan ng pananampalataya ay tunay nating tinatanggap si Kristo at ang kanyang biyaya at patuloy na pinalalakas tayo upang mamuhay ayon sa habag ng Diyos.